Congressman Carlo nga mura magwa may labot o walay representasyon ang Kongreso sa mga natudlong miyembro gani sa Government Peace Panel. Unsa may tabo pananglitan o ang mga negosyador sa gobyerno makig-uyon sa usa ka butang nga gikinahanglang aprubahan sa Kongreso. Doon na ba'y kasiguruhan nga mapasa kini Congressman Carlo? Mao nang ang usa sa mga criticism sa congressman is dapat kung na ay peace panel or peace negotiations, dapat na atay mga representation gikan sa Kongreso. Kay para maulagi ka na kung naa may mga proposals na nagkinihanlan og pagong balaod o gikinihanlan ang paglihok o ang pag-uyon gikan sa Kongreso, at least naa kitay mga representante na members pud sa House of Representatives or members sa Senate who will mag-voice out sa mga sa gikan may tingog namo gikan sa Kongreso ug sila pod ang murag emissary pod nato diha, no? So kung sa may mga gikinihanlan mapaabot dayon sa amo sa House ug sa Senate, and then ma-actionan dayon namo. So usa kana sa mga criticism lagi na dapat naa kitay mga representation gikan sa Kongreso diha sa mga peace panel nato. But sa kasamtangan wala man tay representation diha. Ang mahitabo niya na kung naa may mga proposals na nagkinihanlan og approval gikan sa Kongreso, di hulaton pa nila na ipaabot sa Congress, hulaton nato ang approval sa Congress before nila mabalik dito sa mas negotiating na proseso, mas taas na proseso. Whereas kung naa kitay mga representation, mga congressmen or mga senators diha sa peace panel, then diya dayon makontak ang speaker o makontak ang Senate President, makuha dayon ang suporta gikan sa mga miyembro sa Kongreso, then mapadali nato ang gikinihanlan na approval sa Congress or bagong balaod or whatever move sa Congress ang gikinihanlan. So mo kana ang usa sa mga criticism sa peace panel na dapat na membership ang Congress diya. Okay. Congressman Carlo, dunay kasamtangang kontrobersiya karon dinis dapayan sa Davao, no? Kalabot gyapon nining ginatawag natog peace talks. Maton ni Vice Mayor Rodrigo Duterte nga misupa kuno sa ceasefire agreement kining atong kapulisan sa dihang ilang gidakop ang usa ka NPA leader dinhi sa atong dakbayan sa Davao. Kini usa ka pagtuo nga gisuportahan usab sa Human Rights Regional Director nga si Alberto Sipaco. Gusto na mo makuha unsa imuhang ikasulti kalambigit niya ni Congressman Carlo? Well, actually during the ceasefire, dili naman diri sa Davao kundi naaman po'y nahitabo sa Agusan del Sur during the ceasefire. And in Agusan del Sur, nadakpan or naigi-aresto ang mga kapulisan dito na usapod ka NPA leader. Now, sulti sa mga NPA, that was a violation sa ceasefire agreement. Ang tubag gikan sa Administrasyong Aquino, pinaagi kang spokesperson Lasierda, ang ilahang tubag was that walay violation sa ceasefire. Tungod kay ang pag-aresto dito sa kining NPA leader na si Codaste, dili covered si Codaste diri sa ginatawag na JASIG or ang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Tungod kay kining giaresto na si Codaste, dili siya member sa negotiating panel ng NPA. So, tungod kay wala siya ilabot sa JASIG, wala siya ilabot sa joint agreement during the ceasefire, na dili nato pwedeng i-aresto or dakpon kining mga appeal sa negotiating panel. Kay anytime na i-aresto mo yan, that is a violation ng ating ceasefire. Ug tungod kay kining si Codaste, dili man siya appeal, wa man siya appeal sa negotiating panel, wa siya appeal sa joint agreement, wa siya safe conduct pass nga magsuri-suri. Correct. And because of that, bisan giaresto siya sa mga kapulisan, dili daw kana violation sa ceasefire agreement. In the same manner, kining pag-aresto sa kang Edwin Brigano sa siyudad sa Davao, ingon ana po dapat ang tubag sa atong administrasyon sa mga pasangil nga violation kana sa ceasefire agreement. Na kining giaresto na si Brigano, dili man pud siya negotiator, dili siya appeal sa negotiating panel, o dili pud siya appeal sa JASIG. So walay violation sa ceasefire. So kung ang atong nasyonal na gobyerno
pinaagi sa atong presidential spokesperson na si La Sierda, nag-ingon or nagsulti o mitubag na sila na dili violation ka na kay dili wala sila labot sa negotiating panel. Nganong diri sa Davao lahi man. Na sa pagkaalam nako sa akong pagkaybalo, ang Davao City appeal pa man ni sa atong nasod, Pilipinas. O kung mao ka na ang murag tubag sa atong administrasyon, Aquino, hinaut pa unta. Maupod na ang tubag nato sa mga pasangil na ang pag-aresto kang Brigano is a violation of the ceasefire. So dapat we should be singing the same song. Kaya appeal pamanta sa gobyerno sa Pilipinas. Okay. So, kung sa tubag sa national government, dapat maupod ka na ang tubag sa Usara. atong local government. Usara. Kung dili, murag nalahi naman hinuon kita. So, naay questionable diha. Okay. Si Vice Mayor Duterte tungod sa pag-aresto sa usa ka NPA leader na naad nga iya kuno ipatanggal sa kasamtangang pwesto si Police Regional Director Pedro Tango. Apan matud ni Mayor Sara Carpio, doon na po kalambigitan kini sa atong pamulitika tungod kay identified man daw si General Tango diya sa mga Nogralises. Unsay imong hikasulti kalabot ni Congressman Carlo? Well, i-clarify lang nato. Naa kita sa legislative branch of government. Wala kita sa executive branch. Ang legislative branch of government, unsa bay mabuhat niya kung dili maghimog balaod, gawa sana ang paghatag og budget. So, we do not deal with the executive. We do not deal with police matters. Sa akong pagkibalo, ang mga police matters fall directly under the executive branch. So, unsa bay pasangil na ay pamulitika dinhi. Diba? I think we have to be fair to the people involved and we have to respect them na they should be their own men. No? So, pananitan diya sa General Tango, huwag niyo sabihin na makomand-command nato si General Tango na naman ta sa legislative branch. Ang alam ko, they are directly under the supervision and control of the executive. O kinsa may top executive dinhi kundi ang mayor sa siyudad sa Davao. So, and then under the PNP top brass. I mean, you know. So, I don't think that is a fair statement to make. Personally, Congressman Carlo, nagpadahupon ka ba nga sa dili o dugay, doon nagyoy makabot nga peace agreement tali sa mga rebuilding NPA o MILF, Congressman Carlo? Siyempre, tanan we're hopeful, no? Every year naman, kada tuig, maumanang atong paglaom na to. Magkaroon ng katapusan, kini, ang away-away, and ang paglaom nga magkaroon ng final peace agreement. Kaya gikinihanlan nato kini para maka-move forward kita para sa atong kalambuan pod, no? Kaya siyempre kung naalang gihapon ng magpabilin ang pag-away nato with the rebels, naalang gihapon ng movement sa mga rebelde, siyempre naapatay ang atong ang kining walay agreement with the MILF, murag walay permanent and lasting peace. So, naalang gihapon kita yung mga areas diri sa atong nasod na medyo gubot, medyo na away, maglisod kita sa pagpalambo, maglisod kita o invite sa mga investor na makahatag og trabaho para sa atong katawhan. Mahirapan kita maglisod kita sa paghatag og mga infrastructure and development sa mga areas na doon na lang gihapon yung mga away batok sa mga rebelde or batok sa ubang pa mga grupo niya. So, we always want peace para magkaroon kita o final and lasting solution to the conflict para wala na away, wala na patay-patay, para move forward kita para mapalambo ginatong kining atong nasod labi ng mga countryside areas. Bay na, ato ta sa ginaingon nato ba ginatangan og kulba hinam natong iskutanan kining election protest, Congressman Carlo. Nga gipasaka gani sa Team Nograles ang ulahing balita nga among nadungog nga giasikaso na sa House of Representatives Electoral Tribunal ang susamang protesta ngadto sa ikatarong distrito nga atong takbayan. Mao ni nga gipasaka ni Congressman Roy Elias Lopez
batok kang Representative Isidro nga unsay bag-o may karabutan ning protesta ni Lopez karon, Congressman Carlo? Well, we're very happy na murag lihok na ang age threat, no? So, human sa mga ballot boxes na gipadala nato from the 1st and 2nd district tungod sa mayoralty contest or protest na gifile ni former Speaker Nograles, karon na pod kining sa 3rd district. Kay syempre, ang gikahadlukan namo is kung mabilin ang 3rd district na ballots dinhi, walay seguridad, di ba? kung nagpabilin lang siya dinhi na walay nagabantay, murag maglisod ta. Kasi balikan ang driver. Basic ang driver dito sa padulong na botas moabot dinhi sa Davao City unya. Kuwaon to mga ballots gikan sa 3rd district. Pero so medyo pagpadala nato sa 1st district o 2nd district ng mga ballots, siyempre ang among gikahadlukan nato unsay mahitabo dito sa 3rd district. So after the Christmas break, nalipay mi na nabalitaan namo nga niabot ang representante gikan sa House of Representatives Electoral Tribunal ug ina nang gisugdan ang proseso para sa pag-ship sa mga ballots ng 3rd district padulong dito sa warehouse sa HRET. So that was under the protest ni Congressman Roy Lopez. So wala namin nakialam niya na, pero nakibalita lang mi kung unsay mga movement, unsay mga developments. Ang niabot na balita sa among opisina is that na daw dito sa HRET. So it's safe and sound with the HRET under the jurisdiction and under the sa pagbantay sa HRET, and safe na daw siya dito sa I hope it's safe dito sa warehouse sa HRET. So mo na ang murag at least kabulonatan na wala na siya dinhi sa siyudad sa Davao. Ang tanang mga ballots tuwa na dito sa Kamaynilaan, 1st and 2nd, under the custody of the COMELEC, and ang 3rd district ballots nato na nasa custody sa HRET. So sila na mag-safeguard niya na kesa naman mapunta na sa lain, di ba? Diri sa Davao City or sa ubang kamot or sa mga private warehouse kay naay threat na there was na ay unsay tawag ani pag-ship na mo sa 1st district and 2nd district, naay dakong question mark unsay mahitabo sa 3rd district. Kay ingon nila kung dili kana kuhaon sa HRET, dili lang mabitin, kundi ihatag daw na og balik sa City Treasurer's Office. So murag mabalik siya sa under the custody of the City Hall. So at least during the time na wala gikuha siya sa City Treasurer's Office, it was under the custody of a private entity. So medyo may safety gamay. Pero kining wala pa mag-action ng HRET, ang pangutana sa mga abogado kung unsay mahitabo kinsay mag-take custody sa atong 3rd district ballots. Ang sulti nila kay dili na daw na magunitan sa private kining to-go carrier. Kinihan lang daw nila i-turn over balik sa City Treasurer. So dito medyo gikulbaan og gamay ang atong kampo tungod kay syempre dili nato gusto mabalik ka na sa City Treasurers kay basic sa. So may na lang napadala na sa HRET. Okay. Kalabot gyapon sa isgutanang protesta, si Presidente Noynoy Aquino miingon atol sa iyahang paghatag og pamulong sa usa ka party nga giandam alang sa diplomatic community niadtong bag-ong tuig, Congressman Carlo, nga gusto niya makita nga mahatagan dayon og kasulbaran ng tanang kaso kalabot niining mga daya sa piniliay. Ug dili niya gusto nga mahurot ang termino o sa kini masulbad. Congressman Carlo, unsa bagyod ka mahinungdanon ang pulong ni Presidente aron dali nga masulbad kining mga giingong kaso sa protesta kalabot niining piniliay? Well, dako kayong balita kana, no? Kung kana siya gikan gyud mismo sa atong presidente. Labi na karon kay siya ang magpili kung kinsay mupuli kang Chairman Melo ug sa duha pa ka commissioners sa COMELEC na mo-retire. In other words, one of the qualifications sa katong pilion niyang mupuli sa mga mo-retire na ng mga COMELEC commissioners is kining mga commissioners na who also believe na kinihanan papaspasan nato ang proseso sa pag-recount
or kining proseso